Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Siguro po kahit paano dito tayo sa Maynila ay nakahinga-hinga tayo ng maluwag, no? Pero kahit na tayo'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi ho tayo matinding naapektuhan ng bagyong Opong na ito, wag ho nating kakaligtaan, nandito pa sa bansa, no? Siya'y namamasyal pa sa bandang Mindoro, no? Kaya patuloy nating ipinagdarasal ang mga kababayan nating sinasalanta at sinalanta ng bagyong ito. Grabe yung sa Masbate, no? Yung isang simbahan talagang halos winasak at tinaob. Yung kwarto ng pari ay talagang pati yun, walang natira. Alam niyo kung ano lang yung natira? Nakita namin ni Brother Joshua, yung simbahan na pong yun ay simbahan ni Saint Mother Teresa ng Calcutta. Alam niyo, matutong gugulat kayo, dun sa altar, mismong altar tumaob. Pero si Mother Teresa, naiwang mag-isa, nakatindig pa rin. Kaya sa huli, love and charity will remain. Alam natin yan na si Mother Teresa ay simbolo ng kawang-gawa ng pagmamahal. Sa huli, mananatiling nakatindig pa rin ang kabutihan. At ano po ang isa sa mga instrumento para manatiling panalo ang kabutihan? Panalangin. Kaya talagang walang imposible sa panalangin. Ako'y medyo nagulat at kinilabutan din. Alam mo ninyo, ngayon ay September 26. 16 years ago, dito sa Maynila, sinong makakalimot kayo, Ondoy? Today is the 16th year commemoration natin ng Ondoy. Kung paano talagang nilubog ni Ondoy ang Metro Manila. At tumama ang Opong sa araw na ito. Pero sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya nga huwag niyo mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Dito magmumula ang lahat ng kabutihan. Hindi tayo mapapariwara, hindi tayo magkakamali sa ginagawa kung tayo ay laging nakaugat sa pananalangin. Kaya sa Ebanghelyong narinig natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo pa lamang, si Kristo ay nananalangin mag-isa. Maraming itinuro si Kristo. Pero sa pagtuturo ni Kristo, hindi lang sa pananalita, not just in preaching, that Jesus taught us, taught His disciples, and taught the people.
Lagi nating tatandaan, lalo na sa mga magulang, lalo na sa mga nakatatanda, that witnessing will always be the best way to teach. Kaya nga pinapaalala natin dito lalo na kapag may mga bata, ipinapakita natin kung ano ang tamang pagsisimba, ano ang tamang ugali sa pagsisimba. Minsan ko pa itong nabanggit sa ating mga katekista. Nakakatuwang makita, maraming bata. Puno tayo ng bata, pero pananagutan natin ng mga bata sa Panginoon. Anong itinuturo nating mabuting halimbawa? At paano tayo nagiging mabuting halimbawa? Lalo na sa mga bata. Sapagkat doon makikita, doon mapapatunayan kung tayo ay may natutunan. Kung ipinapakita natin sa mga batang ito ang tamang ugali kapag nasa loob ng simbahan. Kapag ipinapakita natin sa maliliit kung paano pa rin manalig at maniwala sa kabila ng maraming pagsubok at paghihirap, kung paano natin ipinapakita sa kapwa, kung paano lumaban sa kasamaan at kasalanan. Kaya ito ang ating pong baunin. Hindi ho madali yan. Kaya meron tayong mga martir na tinatawag sa simbahan. Kagaya ni Cosme at Damian na ginugunitan natin sa araw na ito. Sapagkat hindi madali ang magpakita ng mabuting halimbawa. Hindi madali ang maging mabuting halimbawa. Maaari tayong usigin, maaari tayong saktan, maaari tayong awayin, maaari tayong mawalan. Pero ano ang ginawa ng mga martir, ng mga santo, katulad ni Cosme at Damian? Ang pinanghawakan nila ay ang pangako ni Kristo sa kanila. Na sa huli, kabutihan pa rin ang maghahari. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, marami tayong pwedeng makita. Marami tayong pwedeng gayahin. Marami tayong pwedeng paniwalaan. Pero siguraduhin natin na sa tulong ng ating pananalangin, sa tulong ng ating pananampalataya, tayo ay hindi mahulog sa maling halimbawa. At higit sa lahat, tayo ay hindi maging tukso na maging isang maling halimbawa. Amen.